Magandang araw po mga Kapinoy. Kamusta po kayo? Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Kahit saan parte ng mundo kayo nandun ngayon. Ngayon po ay araw ng Martes, February 11. At tatlong araw na lang ay Valentine's Day na. Ano? Sana po ay suyuin kayo ng inyong mga mahal sa buhay ngayong Valentine's Day. Pag-alabin lalo ang ating mga puso at ating patunayan o ating sabihin sa kanila na sa araw-araw na mahal natin sila. Ano? Okay. At patunayan natin ang ating pagmamahal sa kanila. Ganyan po ang ating dapat gawin sa Valentine's Day. At hindi lang po dapat sa Valentine's Day. Dapat yung ating mga mahal sa buhay, ating pinararamdam sa kanila na mahal natin sila araw-araw. Kung pwede nga lang minuminuto, pwede. Gawin natin. Mas maganda po yan. Okay, so ano ba ating pag-uusapan ngayong araw na to? Napakarami pa rin po ng issues diyan sa impeachment na ipinal ng House of Representatives sa Senado. At ito pong of course, itong si Senate President Chis Escudero, pagkatanggap po ng impeachment complaint, ay nag-adjourn. Ayan po, ayan. At sabi niya ay siya daw ay ang impeachment daw po ay mangyayari pagkatapos na ng June 2. At ang latest pa ay pagkatapos pa daw ng SONA ng presidente. Yan po yung mga 4 na buwan pa, At sa loob ng 4 na buwan, napakarami po ang po pwedeng mangyari, Napakarami. Ang isang araw nga lang po ay para sa politika, sa mga araw ng politika ay napakahaba, Ay lalo na po yung 4 na buwan. Napakarami po pwedeng mangyari diyan sa 4 na buwan. Okay? At any rate, huwag yan ang pag-usapan natin. Ang pag-usapan natin ay kung sakali tumakbo na ang impeachment trial, assuming, which will happen soon, sooner or later. Baka nga mapadali pa o talagang by June pa mangyari yan. So, assuming na tumatakbo na ang impeachment trial, ano? Okay. So, at naramdaman ni Sara Duterte na siya ay matatalo. Okay. Ano ang maaari niyang gawin? Ano ang maaari niyang gawin? Okay. So, maaaring ba siyang mag-resign? Pwede. Pwede po siyang mag-resign, In that way, pag nag-resign ba siya, ay siya po ba, ano po ang magiging consequences niyan, nung pagre-resign niya during kung hindi pa natatapos sa impeachment trial. Alright, so meron pong maraming school of thought dyan, Schools of thought niya na talaga pong sali-saliwa, ano? Maaari pong may nagsasabi po na pag nag-resign daw si Sara Duterte ay makakatakbo pa siya as president or any elective position sa 2028. Okay? So, makakatakbo nga ba siya? Tingnan natin, Unang-una, maaari nga po na siya ay mag-resign at maaari siyang makatakbo. Why? Kasi po, pag nag-resign na siya, wala na pong i-impeach. Tapos na, wala nang mako-convict. So, bakit pa itutuloy ang impeachment court? Correct? Bakit itutuloy pa yan kung ganung wala ng vice president na tatanggalin dahil nag-resign na? Simple lang po ang logic, Tama naman yun. Hindi na kailangang ituloy ang impeachment. Kung ang dahilan ng impeachment court o impeachment complaint at ang hinihingi lang sa impeachment complaint ay tanggalin siya sa pwesto. Kung ang hinihingi po sa impeachment complaint ay okay, pag napatunayan to, tanggalin sa pwesto si Sara Duterte bilang Vice President. Aba, edi sige. Baka nga po pwede siyang tumakbo, as in any government position o political position in 2028. Siguro nga po pwede. Pero
Ano ba ang dahilan ng impeachment? Ano? Bago yan. Bago yan. Ano? Papaano kung meron pang ibang prayer o hinihingi ang complaint? Katulad ng perpetual disqualification in public office. Okay? Kailangan bang ituloy ang impeachment? Okay? Sa tingin ko po ay pwede. Why? Kasi po, kung ang hinihingi ay removal from office and perpetual disqualification in public office, aba, ay dapat pong ituloy ang impeachment trial. Why? Kasi po, kailangan pong lumabas at ibigay din yung pangalawang prayer. Ano? Ano yung pangalawang prayer? Ay yung disqualification for to hold public office perpetually. Okay. So, hindi na siya po pwedeng tumanggap. Hindi na siya ulit pwedeng tumakbo bilang Vice President. Ano? So, ang ibig sabihin, kailangan pa rin ituloy ang impeachment trial kahit pa siya ay mag-resign dahil kailangan pa rin ibigay ang hatol regarding sa pangalawang hinihingi na impeachment complaint, which is perpetual disqualification in public office. Alright? So, ano ba ang dahilan kung bakit humihingi ng perpetual disqualification in public office at saka impeachment? Yan po ay sa kadahilanan na meron pong ginawang masama ang isang impeachable officer. At kung yan po ay napatunayan, ay dapat lang talagang hindi siya humawak muli ng opisina sa gobyerno dahil baliwala po ang mangyayaring pagtanggal sa kanya. Baliwala ang impeachment trial. Ganun pa rin po, malaki po ang posibilidad na gagawa na naman siya ng ganyang kabulastugan pag nanalo uli siya sa eleksyon. Di ba? So, dapat po talaga na pag ang mga nai-impeach na tao, na opisyal, ang mga especially ang mga elective officials na yan, pag na-impeach na yung mga yan, ay dapat naman po talagang hindi na sila payagan tumakbo muli. Dahil marami pa yung galamay at napatunayan na siya ay nagkasala. Dapat namang hindi na siya bumalik sa pwesto. Alright? Kasi walang silbi ang impeachment kung walang kaparusahan. Ang mangyayari po yan, ang magiging president dyan is pag ang isang impeachable officer ay na may impeachment trial, nahaharap sa impeachment trial, ay ang mangyayari po niyan ay sige, magre-resign na lang ako para hindi na ako ma-impeach at nang sa susunod, ako na may makatakbo muli. So, baliwala po, nawawala po yung motibo ng impeachment trial. So, kailangan po, sa tingin ko, pag nagkaroon ng impeachment, kahit pa siya ay mag-resign as Vice President, kailangan po pa rin siyang magkaroon ng hatol na hindi siya po pwedeng muling tumakbo bilang kawani ng gobyerno habang buhay. Yan po ang dapat. Okay? So, puntahan din naman natin itong sinasabi ni Chis Escudero. Ayaw niya munang ituloy itong impeachment trial. Itong impeachment trial ay sabi nga daw niya ay bakit nga daw binamadali, ganung pinatulog daw sa House of Representatives itong impeachment complaint for more or less 2 months. Bakit nga naman ba? Bakit nga naman pinatulog? Kung nagmamadali kayo, bakit nga pinatulog yan doon? Simula nung December 3, I think. So more or less 2 months nga naman natutulog yung impeachment complaint doon sa Senado. Bakit hindi agad sinubmit sa House of Speaker of the House? Tapos hinintay pa yung fourth complaint. Okay, may pagkakamali na doon. May pagkakamali na doon ang House of Representatives.
Pero yung ba ay sapat na dahilan para kay Chis Escudero na i-hold din ang impeachment complaint sa Senado? Ang isa bang pagkakamali ay pwedeng itama ng ng isa pa ring pagkakamali? Di ba? Tandaan po natin, ama, yan po ay ang sabi sa konstitusyon pag yan ay na-submit na sa ang impeachment complaint ay na-submit na sa Senado, ay dapat ora mismo, ano, the word forthwith ay ang ginamit na salita diyan sa Senado, sa konstitusyon, ay dapat immediately ay ma-convene ang Senate as impeachment court at magkaroon ng trial right away. May dahilan po diyan ang ating konstitusyon. Kasi po, unang-una, hustisya. Padalawa, habang naandiyan ang opisyal na yan na ini-impeach. In this case, si Sara Duterte. Habang naandiyan po yan sa opisina ng Vice President, kung totoo ang mga alegasyon sa impeachment complaint, aba ay habang araw po, ano, habang naandiyan yan, ay maaari at may posibilidad na itago ang mga ebidensya na maaaring mag-convict sa kanya, or araw-araw may posibilidad na gawin pa rin niya ang mga inirereklamo laban sa kanya. Yan po ang mga posibilidad. Ano? So kailangan po talagang aktuhan agad ng Senado ang complaint na yan, at hindi po dahilan para sa kanila na tulugan ang complaint na yan dahil nagkamali ang House of Representatives. Tandaan po natin, ang isang pagkakamali ay hindi po maitutuwid ng another na pagkakamali. Okay? So, hanggang dyan na lang po muli. Magandang araw po. Bye-bye.